Happy Pride po everyone. First of all, Ma'am Ann, ano po yung reaction po ninyo dito no sa pagsusulong nitong tinatawag na Charmin Bill na nitong si Akbayan Party List Representative Percy Sendanya na nagpapakita po ng kahalagahan na sa pagkilala sa identity ng mga transgender at intersex na mga Pilipino, Ma'am Ann? Ito ay big step po. It's a huge step po for transgender like me and intersex Filipino people. Kasi po finally, meron pong batas na malilegalize po. Kasi maganda siya and it's a big move po kasi legalized na siya. Ang hindi lang kasi naiintindihan ng mga tao, they don't even research on it. Ang nila, parang they keep on bashing it, criticizing it, without knowing the whole context of that bill. Ma'am Ann, kayo ba, meron bang mga pangamba or worries na itong isinusulong na panukalang batas na ito ay hindi mapansin in the Congress kasi 'di ba yung bill na isinusulong din, which is the SOGIE bill, na napakatagal na pong panahon na pinag-uusapan sa House of Representatives sa Kongreso, tila kumbaga parang matagal na isinusulong, pero hanggang sa ngayon parang ang tagal-tagal pa rin, o kaya naman parang ang layo pa rin ng laban nitong bill po na ito, ma'am. Yes, merong worry kasi diba, just imagine 20 years, almost 20 years na ang SOGIE bill na hindi pa rin nakakata. And meron kasi sa SOGIE bill wala naman di naman doon nakasalungat ang Charmin bill. So parang may pangamba, pero I always believe in hope na we have the power to change the leadership. Diba? If we could change the system, if we have that power kasi, definitely mapapasa po ito. Ma'am Ann, kasi diba with what's happening ngayon sa Congress and the Senate na maraming mga batas, maraming mga tinatalakay ng mga problema sa ating bansa, dito sa first regular session po ng 20th Congress, parang hindi pa natin na rinig, no, na natalakay po yung SOGIE bill, Ma'am Ann. Yeah, I really understand kasi sa crisis natin tinatamasa, tapos yung chaos pa na meron tayo ngayon between the minority and the majority. Naniniwala naman kasi ako na lahat naman dapat po nagtalakayin. You just have dapat ang i-priority. Pero at the same time, dami kasi pwedeng economy, agriculture, about illegal practices, and human rights. Dapat yan, tinatalakay naman talaga ng Kongreso o ng Senado. It just happened na may mga dapat lang i-priority, pero hindi naman masama magsulong ng bill because that is their job, to create diba? To pass a bill. Elected sila pero wala silang gagawin doon, so hindi sila gagawin batas, hindi nila i-cater ang mga mamamayang Pilipino. Yeah, I understand na meron dapat a priority, pero syempre, kahit paano din naman, iba for example, the Akbayan Party List, iba-iba kasi sila ng mga objectives kung ano pinag-ilaban nila, and more on human rights sila. So, it's their job. Alangan naman na human rights advocates sila, pero ang isusulong nila about environment. Di ba parang contradicting naman yun? Yeah.